this is Deuteronomy chapter 8. Nganong silent killer ang pride? Okay? Kani siya, silent killer, it's because, dili na nimo mapansin. Kasagarang mapansin ang imong kaistorya, makapansin, ana. Ang mag-asawa, paghambugiro ang bana, badlungon sa asawa. Paghambugiro ang asawa, badlungon sa bana. Pag walay bana, walay asawa, way mo badlong mo nang silang batasan. Okay? So, dirita sa Deuteronomy chapter 8. Ingon ang Ginoo, remember how the Lord your God led you. Matuta sa mga past experience. It was God, who led the Israelites into the wilderness for 40 years. And kabaluta sa Exodus chapter 13 verse 15 nga naay shortcut. Naay shortcut nga 2 weeks lang dito sa Palestines nga dalan pero wala gi-allow sa Ginoo ang shortcut, Every promotion nga shortcut delikado na bisig dili na iya sa Ginoo. Kaya ang Ginoo concern sa atong character. Ang atong promotion mag-matter, na direct connection sa ato ang character. So ingon diri, God led you all the way to wilderness for 40 years. Wilderness is the place you don't love. Kabalutana. Wilderness, di mo makita ang mall, di mo makita manghigala ang bugnaw nga lugar, ay mo makita sa wilderness, cactus, scorpions, o balas. So, ang Ginoo nagdala sa ato sa wilderness, one reason, ingon ang Ginoo, to humble you, to test you in order to know what was in your heart. So, before ta i-promote sa Ginoo, unahon niya ang, kumbaga, sa sulod nimo. Kaya ang promotion sa Ginoo, dili ka pwede dadon sa promotion nga dili mo match sa imong karakter. So unahon sa Ginoo ang imong sulod. So ingon siya diri to humble you. In what way? Unsaon ta pag-humble sa Ginoo? He humble you, causing you to hunger and feed you with manna. Imagine usahay ang katapat sa pag-humble sa Ginoo sa tuwa, wa tay kaunon, Sa mga walay gikaon karon, sa mga nagunahuna ta nga wa patay bugas sunod si mana, pailob lang, Bantay lang imong bakba. Ay lang gyud pagreklamo, ay pagbagulbol, Nagunahon ka sa imong budget, maputla na kag kuryente, ma-short na ka next week. Remember, ingon na Ginoo, He humble you and test you. So halos tanan nga niabot na sa lugar karon nga ilang gina-enjoy niagi ana. Amot lang sa inyo ha. Dito ko sa Palawan, storya namin ni Pastor Richard Gashira, may sa mga experience sa pioneering, Grabe, mga milagro nga dili na mo mahuna-hunaan bagi unsa. Labi na sila ni Pastor Richard, naguna sila, Lord. Unsaon na ni, ilahang simbahan, walay CR, libog sila asa sila malibang, Grabe nga pag-antos. Karon grabe ang blessing sa Ginoo. Imagine, unsa ang Ginoo modala sa imo sa blessing, pero moagi sa ka sa wilderness. Now, nganong nag-ingon ang Ginoo, remember. Okay? Naa siya gustong ipaabot nga kung diri sa sinugdanan gihambol mo sa Ginoo kay kung imong basahon diha ang verse 1 naay promise diha wa na ko nabutang ang verse 1 sa Deuteronomy chapter 8 ang promise dito I will bring you to the land of increase naay lugar nga iandam ang Ginoo dayon ingon di siya remember. So ang next story din is mao ni remember how the Lord your God led you because pag-abot dito sa verse 11, ingon ang Ginoo, be careful you do not forget the Lord your God. Okay? Ginoo nag-ingon ani ha? Sa mga nagbakta sa una, karon nakasakyan na. Sa mga nangrenta sa una dito sa squatter area, karon naka-mansion na. Ingon ang Ginoo, be careful you do not forget the Lord your God. Why? Ginoo nagdala sa imo diha. Hello? Ginoo nagdala sa imo diha. Okay? Otherwise, when you eat and are satisfied, when you build fine houses, settle down, and when your herd and flocks grow large, and your silver and gold increase, and all you have is multiplied, pwede dunganon itong basa ang verse 14. Ready, begin. Then your heart will become proud, and you will forget the Lord your God. Nakuha ninyo ang point? Ang imong kasing-kasing mahimong hambugiro.
Unya, kaning hampugiro, dili ni maingon nga, oh, kamo way balay, ha? Ako, dako balay. Dili ni nana. Ang style ani, no? I-post ni siya sa, anang my day, dayon maingon day, thank you, Lord. Thank you, Lord. Pero, hangin dako kayo atong garbo. Dili na ko pwede itanan ha, kaya na may uban God na himong thankful sa gihimo sa Ginoo. Okay lang ba? No? Ayaw po ko ninyo i-misinterpret. Grabe, Jude. Di ko dito mo. Ang akong point diri is be careful. Okay? Nganong gitawag sa be careful? No? Jeremiah, ingon sa Jeremiah 79, no? Your heart is the most deceitful. Nagpasalamat ka, nga gitagaan ka sa ginugbalay, pero sa likod sa imong kasing-kasing, tanawa. Singmo panaway sa ako, dako na kog balay. Be careful. Okay? Muna ingon ang Ginoo, no? Be careful, you do not forget the Lord your God. Unsa man ang forget diri? Ang glory imong ilugon. Klaro ba? Basin, makaingon ka, wa man gud mo nagtarog eskwela, tanawa mi, muna delikado. Always use the word, it was because of God's grace. Tungod lang gyud ni sa Ginoo. Okay, so be careful kana masigig post diha, no? Na kay bag-ong TV nga 100 inches, post dahin ka dito nagpalabas. Wa ka kabalo ba imong kasing-kasing nang hambog na di ay. Okay? Iming kagdili lang gud pasalamat lang ko sa Ginoo. Wala ko'y problema kay ikaw Ginoo ra man gyud makabasa sa atong kasing-kasing. Okay? So ingon diri when you build fine houses and you settle down, no, bantayanan kayo. Ako thank you Lord, murag mag 6 years na ni akong sakyanan, pero wa pa gyud ning pilit sa Facebook ever since for 6 years. Kaya ano man, hadlok kayo ba kay basig ang motibo nako pagpakita gyud na never. Mas may pa to akong kagang sakyanan sa una. Basig ipakita ko to, basig nay maluoy. No? Pero pero ang point na to diri, be careful. Okay? Because ingon ang Ginoo, your heart will become proud and you forget the Lord your God. Nakalimot ka during sa imong pag-review sa board exam, nakalimot ka na yung mga taong nag-ampo para sa imo. During panahon nga nagsakit ka, during panahon wa kay pangbayad sa tuition, unya karon naa na kay degree ang imong pangalan nanay pakapin, no? Nanay engineer, nanay doctor, nanay mga ATTY, na. So wala man tay problema na. In fact, ang Ginoo nalipay nga naabot nimo na nga place, no? It was a blessing gyud kaayo nga nahimo tang channel sa atong family, sa atong mga friends, nga gamiton ta sa Ginoo for them, gitagaan tag increase. Sa una gabaktas ka karon na kay gwapo kayong sakyanan, makita nila ang glory sa Ginoo, pero mawala ang glory sa Ginoo pag imong glory ang mupuli. Especially magpalayo na ka sa mga taong dili arangan kay hadlok kang utangan. Unya ang imuhang circle of friends, mga big people, no? Unya nakalimot na ka, kinsa ka, gig-asa ka kaniadto. Kanang gingon sa Ginoo, remember how the Lord your God, it's because you were once a slave sa kamot ni Parao. You were once nga forced labor mo. Gipatrabaho mo sa Egypt sa una. Dili inyo control inyong self. Kung baga, sa wala pa ta sa Ginoo, ang bisyo ang nagkontrol sa tuwa. Ang sala ang nagkontrol sa tuwa. Wala tay gahom, wala tay direksyon. No, halos kitang tanan. Sa man ang mga kagahapon. Okay? Grabe man ang atong kagahapon. Away, abot tag barangay, atong mga anak asa pa mo nito. Grabe, pakiluoy ta. Kung baga, naata sa life of slavery. No? Ang Old Testament story is the shadow sa New Testament. Meaning, mga higala, it was the picture of Satan under control sa atong life. Wala tay control sa atong self. We are once under the hand of Parao.
Kumbaga, naatas kamot ti Satanas, karon gidala ta sa Ginoo sa promised land. Unya gi-undergo sa Ginoo ang process. Unsa man to nga process? No, grabe na tong paningkamot, grabe na tong fasting, kada buntag nagprayer ta diri. Unya karon na promote na ta, gi-bless na sa Ginoo, na natay mga sakyanan, na natay gwapong trabaho. Unya maabot ang time mawala na atong commitment and we become proud. So muna, ang reminder sa Ginoo, be careful you do not forget the Lord your God. Okay? So I hope no naimensahe ang Ginoo sa tuwa dinhi. Okay? So King Uzziah's downfall, nangita tag mga background. No, sa 2 Chronicles chapter 26, so ano ko nabutang di adra. 2 Chronicles chapter 26. Si Uzziah 16 years old pa lang. Imagine bata pa kayo. 16 years old when he became king. Muna akong gingon pag na-favor sa Ginoo. What was the process? Ingon dito sa verse 5, God made him prosper. Lami anang i-prosper ta sa Ginoo, eh? No? O maabot ang time dadun ta sa Ginoo dia. Pero before siya naka-reach nini nga favor sa gitawag prosperity, ingon dito sa verse 4, he did what was right in the eyes of the Lord. Lami kayo, no? Buhaton nimo ang tama, dili sa mata sa tao, dili sa mata sa pastor, dili sa mata sa imong boss, dili sa mata sa imong silingan, gibuhat nimo ang tama sa mata sa Ginoo. So, niabot gyud ang time nga gihatagan sa Ginoo og increase. God made him prosper. Kung imong basahon ang verse 6 hangtod sa verse 15, wa na nako gibutang diha, naka-state dito ang mga details giunsa siya pag-prosper sa Ginoo. Nakapatukod siya mga citadel, mga horses, mga chariots, armaments, grabe kayong increase. Pero pag abot sa verse 16, pwede ba dungano na basa ang verse 16? Ready, begin. But after Uzziah became powerful, his pride led to his downfall. Grabe, no? Ang garbo magdala gyud sa ato paubos. Kanaging magsigig away niya, di itakabalo mga igsorry. It's a sign of pride. Labi na usahay kabalo pa jud kang ikaw ang mali. Kung kabalo kang di nimo mali nya sunod semana na ka mga igsuri, okay ra na. Kana bang kabalo jud kang ikaw ang mali ba? No? Hallelujah. So, muna siya nga ang pride bantayanan kayo sa atong life. Kay daghan kaayong mga pastor nakauli because of pride. Daghan kaayo na disqualified. And sometimes kita nganong naapata ng lugar asa kakaron, it might be because of pride. Usay gani magpa-evaluate ta sa mga tao nga atong kaatbang. Usay gani mayon ko, Brad. Basig na kay napansin sa kuha nga di maayo sultihi baya ko ha. That was the symbol, no, or indication nga nagbantay pug ka kay basig na hambugiron ako sa imong atubangan. Every time na yung mag-revival sa kuha sa akong church sa una, sa nag-pioneer pa ko, mungutana dyan ko, unsay imong masaway sa akong church. Base na ako'y ginahimo nga nagawas na ko sa standards atong fellowship. Base na akay nakita nga dapat ko i-correct. Nga namang inana man. It's because bantayanan ang pride. Kay laing tao ang mo-comment sa ato. Unya, siyempre pag revival, daghang kay tao. No, puno kayo. Muburot din kasing-kasing sa pastor, anak. Kay nagud say bisita, ingnon din ang akong revivalista. Pastor, sultian lang takadaan, pastor ha. Kinsira ang klaro, anak. Ang attendance niya, abot og 50, abot 60. Ingnon din ako akong revivalista. Pastor, sultian lang taka, pastor ha. 15 katao ra ang klaro ang ako diha. Basabot ang nag-commit unfaithful diha sa Ginoo. Pero kanang 50 kabog imo nakita, mga lulubog lilitaw na ang uban mga bisita ra na. Akong unahan kay basig mahimo kong hambugiro o nya mayong gagaguhapo kay akong simbahan. No, that is pride. Si Uzziah na downfall because of pride. Okay? So, I hope sa atong life, no, careful pud ta. Okay? Careful ta kay kanay biyang pride, no, mura binig anay. Kabalo biya sa anay, no? Ang anay, gagmay-gagmay lang ng kutkot, pero later ni mo ma-realize, imong tibuk bungbong, isa na lang kasumbag, collapse na. Okay? So, di ni mo na makita. Ang anay, di ni mo na makita. Pero dako siya gihimo sa ilalom. Okay? So,
Ang delikado sa pride is because pride can kill your relationship with people. Mamatay imong relasyon sa ubang tao. Ang ubang tao magpalayo kay dili sila, kumbaga, lahi na kag-stroke, no? Kumbaga, dili na ka basta-basta maduulan. Ya, mangistorya ka, moranag ka ng layo na gyud kaayo minimo. Okay? So, sometimes, matud pa, kung nagkinamot sila, pag kinamot pod, ayaw pod walay tinidor, no? Paki-level pod, no? Ipakita ang gahom sa Ginoo sa imong life. Ayaw ipakita nga murag taas na kaayo ka. Okay? Lahi na kay kag kanang attitude. Unya, di na ka basta-basta maistorya. So, daghan kaayo, isabiya sa ilhanan sa imong pride, wa kay higala. Sorry lang ha, sa mga way higala. Pero pangutana imong kaugalingon, nganong di sila ganahan makigduol sa imo. No? Pangutana sila. Ikaw na lang good, no? Ikaw na lang mo timbang-timbang, nganong wa kay suod, nganong wa kay mo duol sa imo. It might be because of pride. Okay? Pride kills your relationship with God. Nganong mamatay man imong relasyon sa Ginoo? Because pride is self-confidence. Dependent na ka sa imong self. Dili ka na dependent sa Ginoo. Usay gani kana mag-study giko kana maghimo kog wali. Samtang himo kog wali. Usahay makalimot kog ampo ba? Lord, pasaylo ako sa akong garbo. Mo gid na akong word. Nganong nahimo siyang garbo? It's because no dependent ta sa ato ang gitawag mga stock knowledge. Even ang atong gift, I tell you, we need the anointing of God. Because anointing changes the person. No? Kaya kung wala ang anointing, then ang mahitabo, exhibition of knowledge. Kinahanglan na tong anointing sa Ginoo. That is why nga ang pride kills your relationship with God. Wala na'y prayer. No? Sa mga wala na nag-pray, wala na'y giving. Nganong di naman ta mo hatag. Sa una, gamay pa kayo atong income, grabe kita makahatag. Karon, hatag para sa Ginoo. Okay? Atong tithes and offering. Karon, halos di nakakahatag. Well, it's a symbol of pride. And then, pride kills your ability to grow. Nganong ability to grow man? Because of pride, dili na ta teachable. Di na ta anda matudluan, di na ta anda makorek. Pagkasabaan ta, muriak ta. Pagbadlungon ta, muriklamo ta. Mo ginay common. 99% nawala sa church na offend kay di nila kaya tunlon ilang garbo. Usay gwapo tunlon na to tong garbo no pag nay time. Okay ba ta diha? No? Pag nay mga saba sa tuwa, labi nagdi nato sala nya, labi nagipasanginlan ta. Pag pasanginlan ka, humble lang kay nakita sa Ginoo na. Okay? Wa kay ni amen no, hadlok kay sila ba? Basta remember sa gingon sa Ginoo, no? He who exalts themselves will be humble, and who humble himself will be exalted. And God opposes the proud. Okay, na mga butang atong lantawon karon. There are 3 things that belongs to the Lord. Okay? And makita nato nganong mupatay ang atong garbo spiritually sa di nato mabantayan. Okay, number 1. Okay? 3 things that belongs to the Lord. Ang atong tithes, iya sa Ginoo na. Okay? Jesus said, no? Give to Caesar what belongs to Caesar and give to God what belongs to God. Daghang kay doktrina di mo uyon sa tithes pero kani si Jesus Christ may nag-ingon ani. Dili apostoles, dili Old Testament, dili New Testament. Unsa pa pasabot ni Christ? Pasabot ni Christ, ihatag ang para kay Caesar, ihatag ang para sa Ginoo. Then, therefore, kung digawas na sa baba ni Christ, then what belongs to God? If you trace from Genesis manghigala to Revelation, isa lang ang nabilong sa Ginoo, tithes. So tithing is not giving, for sure. Kung naghatag kasi mong tithes, that is not giving, that is returning. Giuli lang nimo ang dili imo. Therefore, when God measures giving, ang tinuod nga giving naa sa offering. Klaro ba? Ang tinuod nga giving naa sa offering because tithing is returning. Every time mahisgot ang tithe sa Bible, ang gigamit sa Ginoo nga word bring. Bring all the tithes. Nganong bring man kay dili na nimo gipanag-iyahan, panag-iyahan na sa Ginoo. No? Proverbs chapter 3 verse 9, honor the Lord with all your substance and the first fruit.
That is tithing. So, that is the number one thing nga gikinahanglan. It's because ang pulong sa Ginoo gingon, it belongs to God. Ang kwarta nga nasa imong kamot karon, sometimes it does not belong to you. I rather have 90% with a blessing than to have 100% with a curse. Unsay pasabot adto? Bahala na lang ang nabilin nga 90 nga nabilin sa akong kamot na blessing. Kay basing ang tanang 100% nasa akong bulsa na itunglo apil dito kay gidala na nimo ang dili imo. So, it belongs to God. Klaro? Okay, ikaduha nga nabilong sa Ginoo, the revenge. Ingon sa Romans 12:19, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Unsa man ang word vengeance? Panimalos. Ako'y manimalos. Kabalo mo, unsay problem dinhi? Dili ta kapaabot. Gusto ta kitay manimalos. Kung gidaog-daog ka, gipasanginlan ka, gisakit ka, gi-accuse ka, gistoryahan kag sakit, unya dili nimo i-post nga walay ngalan pero kabalo ka siya imong ipasabot, walay mahimo ang Ginoo sa imong life. Pero kung gihimo sa imuha ang sakit, unya muhilak ka sa Ginoo, nya mayon ka, Lord, panalangin ni si sister nga gilibak ko sa likod. Gipasangilan pa jud ko, Lord, panalangin siya. Basahan niyo ang Matthew chapter 5. Kita ninyo dito. Mo-effect na. Gusto niyo mo-effect na? Ampo sila. No? Katong nakautang sa imo ang tudurong wa pa kabayad, ay banati nag-ampo sa Ginoo nga panalanginan siya. Pilo mo balik sa imo ba? Kay ang Ginoo, iya na sa Ginoo. Revenge belongs to God. Pero nganong di man na mo effect? Kay imo naman siyang balusan, wala na effect. Klaro ba? So, kung storyahan kag sakit, no? Mura ba kag kinsang gwapo, pangit ka, hilak. Ingon ba kag mas labaw kang pangit, so wala na. Patas na mo, puro na mo pangit. No? Pero kung hindi kag pangit, mini ka, Lord, no? Kanang ganing muhila ka sa Ginoo. No? Magbantay itong mga palaaway, matukos mga palaaway. Kung kanang inyong giaway, muhilak na sa Ginoo niya, moampog panalanginan ka, pagbantay kay mo effect na. Because it belongs to God. No, kanang nag-accuse ka nya imo siyang gipasangilan ng awat, unya dili siya nya para sa imo wagi laing tao, ikaw ra gyud. Grabe ba? Wagi laing tao, ikaw ra gyud. Perti biyang sakitan ng pasangilan ka nga dili ikaw. Na pag muhilak gina sa Ginoo niya, mingon ginag Lord, panalangin itong nanangil sa ako Lord na pagbantay. Mo effect gyud na. Because revenge belongs to God. Ingon siya dito, vengeance is mine. Pero nganong di man mo effect? Kay kita may unang manimalos. So, no, kung katong mga giaway ron, ugma buntag kita, tas prayer, ilitok lang mga ngalan. No? Kita ninyo, tingala na lang yun ka. No? Wapo ko nagampo, matikalbong sila, no? Pero matingala na lang yun ka, na ay lahi. Besides, no? Ikaw kandidato sa reward sa Ginoo. Okay, so, klaro na ta, ha? Number 1 is our tithes. Number 2, revenge. Iyan na sa Ginoo, dili na ato. Now, matutadri sa number 3. The glory. Ang tanang himaya iya sa Ginoo. Mauna nganong bantayan ang pride. Ingon diri, I am the Lord, Isaiah 42:8. That is my name, and my glory I will not give to another, nor my praise to curb images. No? Kung gitagaan kag bag-ong cellphone, ayaw pang hambog nga nagkapuliki gyud taong kag bayad ana. Nagkautang-utang pa jud ko para lang ko makapalit og Apple, no, makapalit ko ani nga iPhone, makapalit ko ning iPad nya puro i, nya bantayanan ang i. No? Kay ang glory sa Ginoo basin imong mailog. Thank you Lord kay imo kong giprovidean na palit nako ni.
No? So, delikado kayo ng I. Ang center baya sa sin nga letter kay I. Ang center nga letter sa pride kay I. Ang center nga letter sa Lucifer kay I. Daghanang I. Oy, puro ning I. Ako na good ni. No? So magbantay ta sa word manghigala nga dili nato mailog ang iya sa Ginoo. So sa mga naisakyanan, no, God bless you. Malipay gyud ang Ginoo makapalitag sakyanan. Pero pag di na gani ka magpasakay, mamili na gani kag musakay, no, unya magpabayad na gani kag musakay, gasolinay lang, no? Well, there are times kinahanglan nato na, pero sometimes makita nila ang glory sa Ginoo, how you treat them, how you love them. No? Thank you, Lord, gitagaan kag sakyanan. Ayo sige post. No? Kay basig mailog ang glory. Dato na jud kay ni akong amigo ba. Ato do tag Victory Babe, sig madato puta dito. No? Pantayhanan kayo ang pride. Kay usahay di ta kabantay, mas hawd pa ta sa atong maestro. No, no, magpaira English ka, just square root of 4. Pero dito hambog na dito ba? No, mas hawd pa ta sa atong Bible study leader, mas hawd pa ta sa atong mga band member, mas kuyaw pa tag tingog nila nya usahay pod murag feeling na to, no, mas bright pa tang pastor. Hallelujah, no? I hope daghang mga disciple na minaw pod karon online. Nga sometimes magunahuna ta nya atong mga pastor dili biya tanan mga college graduate, dili biya tanan man to mga pastor educated, unya ang mga disciple magpa bright mo comment, no, so, taka rin in English pastor, magbantay pod, no, we humble lang, okay? Hallelujah. So ang glory sa Ginoo dili ginya gustong ipailog. So kung naa kay balay, pila imong gastos ana, well, salamat sa Ginoo na provide. Napalit na mo ni tungod kay gitabangan mi sa Ginoo. So mao na nganong kinahanglan ta mo hatag sa ato ang tithes, kinahanglan ta mo hatag sa atong offering to acknowledge God that He is the source of everything. So kung wala ka paghahatag sa imong tithes o sa imong offering, it's a symbol of pride. Okay? So I hope manghigala nasabtan nato ni. Kung ikaw manimalos, dili nimo ihatag ang panimalos sa Ginoo, it's a symbol of pride. Isa lang ang meaning, you don't need God. Okay? So all glory belongs to God. Hallelujah. Now, 5 common actions that reveal your heart with pride. Okay? So, murag di na nato ni matiwas karon, no? Sa atong mga slides, ato ning tiwason next meeting kay kani nga mga symptoms wala ta kabantay gakutkot ni sa atong heart. Kani nga mga attitude bisan klaro na, no? Kapila na kagidalas barangay di pagyapon kamo angkon nga garbuso ka. No? Kapila na, no? Kapila na kagikasab-an, kapila na, pero di gyapon kamo muna usahay kinahanglan ta ma-knock down so that we can look up. Importante gyud nga mo humble down sa Ginoo. Galatians 5:22, the fruit of the Spirit, love, joy, peace, tanan nito bunga man. Wa gyud kay mabasa diha humility, because humility is the foundation, it's the ground. Every fruits nagagikan sa humility. Tanang bunga ma-experience na to spiritually, it started underground because humility is the foundation. Mas may gyud magpailob ta. Palakpakan nato tong buhi nga Dios. Amen. So